Sir, dito po sa mga naging pahayag ng dating Vice Presidente, may mga nagkokomento po na parang, ano ba to, hindi ba parang nagkakaroon ng self-destruction sa panig ng Vice Presidente doon sa kanyang mga naging hayag? O sa tingin nyo, karapatan nyo ng Vice Presidente yung mga naihayag niya sa isang press conference laban sa Duterte sa Marcos administration? Well, nasa tao lang yan kung paano na tiningnan yung sinabi ng pangalawang pangulo, kung ano yung masasabi na tungkol doon. Basta at least the Vice President is truthful enough and honest enough to say something na nasa looban niya. Hindi siya plastic na tao. Kilala natin yan, na prangka na tao yan, hindi plastic yan. Hindi yan yung political pogi, yung papugi-pugi politika, papupap sa pamulitika, kundi prangka yan na tao. Nanununtok nga yan ng pag nagalit yan, nanununtok nga yan, yan pa. Magsasabi pa ng katotohanan na sa loobin niya. So, sir, sa tingin niyo, totoo naman yung mga sinabi niya? Kagaya nung sabi niya na ang Pangulo daw ay hindi alam kung paano pamumunuan yung ating bansa, kaya binigay lang niya na grade sa Pangulong Marcos ay isa lang out of 1 to 10, 1 daw lang ang may bibigyan niyang grade. Well, that is his opinion, di ba? Opinion niya yun. So, yun, nasa loobin niya. So, meron pa siya nabanggit na kung hindi daw titigilan ang pag-atake sa kanila, ipapahukay daw niya yung bangkay ng dating Pangulong Marcos at ipapatapon sa West Philippine Sea. Ay, yun na, lumalabas na yung pagiging candid ng Duterte sa kanya, no? Yung paggamit ng mga figure of speech lumalabas na. Alam mo na yun sila sa kanilang hindi nagtatago ng galit eh. Pag ginalit mo yan, magsasabi talaga yan kung anong sa loobin niya. So, alam mo na. Pero sir, ano yun? Hindi ho ba magiging negative ang impact sa Vice Presidente kung makakarinig ng gano'n na dahil nga sa pagkainis na o pagkapikon sa mga nangyayari? Dapat po ba mapayungan ang bilang mga lapit ho kay Vice Presidente? Plano nyo bang payungan na maging maingat din sa binibitiwang salita? Dahil baka makaapekto sa kanya, lalo na kung may mga pinaplano siya sa larangan ng politika sa susunod na panahon. As I have said, yung trademark yan ng mga Duterte, no? Yung pati na rin kami na tumagal sa na under the wings of Duterte. Yung pagiging prangka, pagiging honest, wala po sa amin yung pugi-puwis politika. Bahala kayo, you get what you say, you get what you see what you get. Ganun yung mga Duterte. Hindi yan nagpapapugi-pugi kahit na masama ng loob. Kunyari, galit na pero nagpapakyut-kyut pa rin sa TV. Hindi yan ganyan klaseng tao. Lumalabas talaga yung natural sa kanila. Hindi yan nagpapapugi yung mga tao na yan. Kailan siya po ang ating pangalawang pinakamataas na leader ng ating bansa? So, sa tingin nyo, parang appropriate yung mga nasabi ho ng Vice Presidente? I cannot say appropriate or inappropriate dahil subjective yan. Subjective yan kasi yung mga kunyari gusto magiging properly appropriate, sabihin nila inappropriate. Pero yung mga tao naman na gusto ng isang leader na hindi plastic, yung totoong tao na lumalabas kung nagagalit, ilabas ang galit, kapag masaya, ilabas ang saya, at hindi nagpapapugi-pugi sa politika, ay that's appropriate para sa kanila. Di ba? Parang sabi ng ibang tao, tama lang, gawin mo yan. Ma'am, gawin mo yung kung anong saloobin mo, sabihin mo. Huwag kang magpapugi dyan, huwag kang magpa-cute-cute dyan, hindi ka man kagaya ng ibang politiko dyan na pangising-isi dyan, pero mga ahas pala. So, ito yung tunay na, kumbaga, ganun lang ka, prangka, dahil ganyan talaga ang mga Duterte, sir. Ganyan talaga. Pinili si Pangulong Duterte, yung ama, naging Pangulo, dahil sa kanyang pagiging prangka.
Kaya pagiging bulgar, sa kanyang pagiging tough-talking, siya pinili ng taong bayan dahil dyan. So, BP Inday Sara is also a Duterte. So, what do you expect? Talagang lalabas yung Duterte sa kanya. And do you think, sir, hindi ito nakakabahala na may ganong mga akusasyon ba or hindi magandang nasabi ang Vice Presidente sa nakaupo? Kasi, di ba, ang ating Pangulo at Pangalawang Pangulo, inaasahan ng taong bayan, at least magtulungan to address yung napakaraming problema ng ating bansa. So ito bang ganitong mga developments, may mga banat ho ang Vice Presidente sa nakaupong Pangulo, hindi po ito nakakabahala na baka makaapekto sa stability ng bansa? Depende nga yan sa pagtingin natin. No? Depende sa pagtingin natin yan. Dahil, as I have said, pakatotoo lang yung ating Vice Presidente. Kung masama ang loob niya, nilabas niya yung kanyang sama ng loob. Pakatotoo lang siya, hindi siya plastic. So when you say stability ng ating bansa ay nanganganib dahil sa ganung relationship, mas hindi stable ang ating bansa kung sila yung magpaplastikan. Diba? Magpaplastikan sila. Walang, para very kuwan yung condition ng ating bansa pag plastikan lang ang ating mga leader. Kailangan lumabas yung totoo kung anong gusto nyo.